Namatay ang isang batang 3 taong gulang sa mga Tarem, Pangasinan dahil sa isang pambihirang kaso ng dengue. Isa lang siya sa dumaraming pasyente ng dengue sa Pangasinan. At sa pakikipag-usap ni Joy Segui sa mga otoridad doon, nalaman niyang nagkukulang na ang supply ng dugo para sa dengue patients. 4 na araw nagtaas baba ang lagnat ng 3 taong gulang na si Jessica Viernes sa mga Tarem, Pangasinan. Nakaranas din siya ng pananakit ng ulo at tiyan. Una raw inakala ng kanyang pamilya na may trangkaso si Jessica. Hindi naman daw kasi ito nagka-rashes na isa sa mga karaniwang sintomas ng dengue. Nilalagnat tapos masakit yung katawan niya tapos yung tiyan niya. Oo, masakit. Hindi niya gusto, ayaw niyang pawak yung tiyan niya. Nang umabot na sa 5 araw ang lagnat ng bata, doon pa lang siya dinala sa ospital. Matapos ang isang araw, lumala ang kondisyon ni Jessica hanggang sa bawian siya ng buhay. Sa medical record ng bata, nakasaad na dengue encephalitis ang ikinamatay nito. Ayon sa doktor, isa itong bihirang kaso ng dengue. Medyo late na saka nagkakaroon ng convulsion na. Yung tinatawag natin na encephalitis, no? Dengue encephalitis, kasi ang dengue is viral. No? So far, as of now, hindi naman yun ang kinamatay talaga yung dengue, kundi yung encephalitis na komplikasyon niya doon sa utak. No? Ang nangyari sa utak naman ang napunta yung problema. No? Nagkaroon ng, kasi viral nga dengue, doon siya nagkaroon ng komplikasyon sa utak. Sa ganitong kaso ng dengue, posible raw na hindi lumabas ang lahat ng karaniwang sintomas ng sakit tulad ng rashes. Kaya naman mabuti na ang magsiguro. Dalhin ka agad sa doktor ang mga nagpapakita ng anumang sintomas ng dengue. Tingkwan pa lang lagnat, pupunta na sila dito sa atin. Kaya maganda yung awareness na yan. Sa huling tala ng Health Office, mahigit 2,000 na ang kaso ng dengue sa Pangasinan. Kasabay nito ang pagtaas ng demand ng nangangailangan ng dugo mula sa blood bank ng Philippine Red Cross Pangasinan Chapter. At sa ngayon, nagkukulang na ang kanilang supply ng platelet concentrate na pangunahing pangangailangan ng dengue patients. Gusto naming humingi ng pang-unawa kasi kahit nandito na yung product natin, kailangan nating mag-antay ng ilang oras kasi syempre kailangan mag-undergo ito ng mga testing. Hindi bababa sa 3 pasyente nagtutungo sa Red Cross araw-araw para makakuha ng platelet concentrate. Nanghihikayat ngayon ng Red Cross sa publiko na mag-donate ng dugo, tulad ng ginawa ng first-time blood donor na si Richard. Pagtusok, masakit. Pero okay naman. Very thankful kasi at least in one way or the other, nakakatulong ako. We are speaking of non-financial So, ito lang yung way of sharing. Joy Segui, Nagbabalita, Pilipinas.